ibigay mo po sa amin matiwasay, maayos, natalo ng aming lilingan. Nabayan mo po ang bawat isa na nawa po ay makuha namin ang nais namin makamit sa aming lilingan kami. Nawa po, patnubayan ang bawat isa na bigyan ng maayos na kaisipan at makiisa sa aming pagpupulong na ito. Maraming salamat po sa dating nyo sa amin sa lugar na ito na kami po ay hindi nasaktan at hindi rin po nakasakit ng aming kapwa. Ang lahat ng ito ay ang hinihiling na nagpapasalamat sa matamis sa pangalan ng Jesus na aming Panginoon. Amen. Muli po, magandang hapon po. Alam niyo na po ba kung bakit tayo naririto? Sige po. Ma'am. Bubuo po tayo ng SGC o yung School Governing Council. Ito po yung pinakamataas na samahan sa eskwelahan. Under the umbrella po ito ay yung ating PTA, SSLG, basta lahat po ng organisasyon sa loob ng paralan under po ng umbrella ng ating School Governing Council. Kaya ang ating School Governing Council po ay iba-iba ang bumubuo. Nandito po yung ating mga PTA, ang TODA natin. Kasi dito po, isipin natin lahat ang kapakanan ng ating, unang-una ng ating mga estudyante, kung paano natin magagawa silang ligtas o sa anumang kapahamakan para sila ay mapabuti, makapokus lang ng pag-aaral. Ganon din po ang katiwasayan ng ating paralan. Kaya nandito rin po ang ating chief tanod, ang mga businessman po na nandito, katuwang din po natin. Kaya nandito rin po ang ating SSLG, ang ating pong munisipyo. So inibitahan din po natin si Honorable Matthew Indiola, ganun din po ang kanyang ina si Ma'am Rosie, si Bukal Coco at si Bukal Alex. Sila po yung mga tingin natin kasi makakatuwang natin para lalo pa natin mapabuti, mapaganda, mapabuti ang kalagayan ng ating mga estudyante at kabuuan ng Pedro Tinunchola. Si Admin, dito po. Si Cap, hindi po makakatin dyan na. Decision po. So lahat po, sa BCPC, pati DHW, inipitan din po natin. May representative din po ang ating mga retired teachers. Si SK, si SK po, BCPC SK, si Chairman, DHW, si Chairman. Darating din. Kasi sako po tayo na puro kaunlaran, kaya basta lahat po na maaaring makatulong sa bumunting pamamaraan para mapabuti natin, mapag-usapan natin lahat kung ano man ang issue ng ating paralan ay masasagot po natin. Ay, inimbitan din po natin, inimbitan din po tayo sa kapulisan. No? So, yun lamang po, sabi kasi natin, hindi namin kaya mga guro lamang na gampanan ang lahat para mapabuti yung inyong mga anak. Siyempre, magsisimula sa mga tahanan, then sa community po. Sabi nga, maganda kung sama-sama tayo, nagkakaisa ang komunidad para mag-iisip tayo kung paano natin mapapabuti. Hingi din po kami sa inyo ng suggestion, feedback, kung ano yung may tutulong. No? So, katulad nga, kung na-aware naman kayo sa mga mangyayari ngayon, ang mga sa eskwelahan po, mga bullying na, school na talaga yung may bugbog na estudyante, may teacher na may principal na, kaya na sana po, para makakonsentrate kami dito po, kailangan namin yung mga tulog na lahat. Kumbaga kasi ang guardia din po namin is dalawa lang din po. So, kumbaga para gano'n po, gusto natin din iusap din kami sa mga businessman, mga may pwesto dito po yung 7-11 na kung oras po ng klase hanggang nari sana kung ano pa, alisin na ninyo yung mga batang nakatambay pa
pauwiin o papasukin. Dalawa na naman opsyon nila kaysa nakatambay po sila dyan. Kasi baka kung ano pang maisip nila kung nakatambay din sila dyan sa inyong mga establishmento at kung ano pong may tutulong natin. So, pangapyaw pa lang po yun. Sabi nga, it takes a village to raise a child. Hindi natin maganda kung sama-sama tayo. At kasi ang paralan din ay ang mukha ng ating pamayanan. Ano daw po yung eskwelahan, malamang, kasi karamihan, lalo na sa mga value school, doon talagang mukha ng pamayanan. Kasi doon lahat nag-aaral ng kanilang anak, mga estudyante doon. So, yun din po yun. So, salamat po. Unang-una nagpapasalamat na po kami kaagad sa inyong oras. Talagang willing po kayong makibahagi para sa ikagaganda ng ating paaralan. Si Sir Alex, lawigin niya pa kung ano po yung School Governing Council. So, sama-sama po ito. Basta lahat ng stakeholders, yun po. So, welcome po natin si Sir Alex. Magandang hapon po. So, maraming tulad po ng bagit na aming principal. Maraming salamat po no, sa oras na inyong binigay sa amin para sa sama-samang pagbuo natin ng ating School Governing Council. So, yung tinatawag natin SGC. So, pangalawa ko rin sinabi ng sir, no, yung ating pong SGC, siya yung top organization. Ibig sabihin, nasa pinakataas na organisasyon sa eskwelahan. Sa ilalim po nito yung PTA, SSLG, Employee Faculties and Employees Association, and yung iba pang organisasyon na sa loob ng school. Ibig sabihin, tayo yung may say, no, doon sa mga policies na ipapatupad ng school. So, konting background lang po para sa SGC. Kung ano para maintindihan po natin lahat bakit po may SGC ang bawat school. Hindi lang po tayo, lahat po ng school sa Pilipinas, mula elementary hanggang high school ay meron pong SGC. Paaralan at ganun po pag-promote ng pagbibigay ng magandang edukasyon po. Conducive na learning environment, tahimik na kapaligiran, ligtas na paaralan, at ganoon din po sa pagpapatupad ng mga learning programs ng school. Kasi may say po tayo. Pangalawa po ay feedback mechanism. Yung pangalawa, shared. Consultative po yun. Collective effort natin lahat. No? Tulong-tulong po tayo sa lahat sa pagpapatupad ng projects at mga gawain ng school. Pangalawa po ay feedback. From the word, mula naman po sa salitang feedback. Ano po yun? Hindi po ba kayo ibig sabihin ng feedback? So, sabi ng sal kayo, feedback kayo sa inyo po namin maririnig dapat. No? Kasi pag kami nasa loob ng eskwelahan, kala namin okay na yun. Kala namin sapat na. Pero, hindi namin alam, yung mga nasa labas, meron din pala silang masasabi na mas makakabuti pa. So, sa pagpapatakbo po ng ating eskwelahan. Ano po? Ibig sabihin, meron po kayong karapatan doon na magsabi na hindi maganda yan, hindi okay. Yung mga ganitong mga policies. Ano po? May mga suggestion. Ibig sabihin, may ginawa tayong program, halimbawa, parang binigyan po natin ng halimbawa, may pinatupad po tayo isang programa dito sa eskwelahan. Akala namin okay. Kasi successful naman. Pero, sa tingin po ninyo, may kulang. May hindi na ipaliwanag ng mabuti. Transparency. Hindi transparent. Katulad na lang naman sa PTA, may pinagawang proyekto ang PTA. So, paano natin malalaman? Dapat transparent, di ba po yun? Ilang pera ang nakolekta, magkano ang nakolekta, sino ang mga nagbayad, ano yung proyekto ang maipagawa, resibo. Yan yung mga hinahanap usually sa PTA.
So, kapag may nakita kayong hindi maganda, so ulit po yung pagbibigay natin ng feedback. So, sumunod po ay recommend. Lahat po tayo ay mayroong karapatan na mag-rekomenda. Ano pa yung rekomenda? Hindi po rekomenda ng empleyado na Sir Lex. may gusto kayong ipasok. Yan, sabi ko, sir, mag-rekomenda kami. So, hindi yon. Mag-rekomenda kayo ng mga proyekto na makakatulong po sa ating mga mag-aaral at sa ating community, no? So, yun po yung dalawang structure ng school governing council, shared governance, at feedback. So, pero meron pong limitasyon din para alam po natin kasi lahat tayo dito magiging bahagi na po ng SDC. So, mga nabanggit ko kanina ay mga hanggang saan ano po yung ating maibabahagi para sa ating SDC. Pero may limitasyon din. So, halimbawa po, SDC shall not directly manage the school. Wala po tayong karapatang i-manage ang school. Ano po, baka kayo na yung kasi po ang management ay nasa school principal. Pwede po tayo mag-feedback sa kanya, pero yung tayo ang mag-take over at mag-manage ng eskwelahan, yan po ay hindi tungkulin na SGC. So, ang SGC po ay body. Ibig sabihin, lahat ng proyekto gawain ay should be, acted as one body. Hindi baka sabihin na, meron kami project, maghanap na kayo ng kontraktor. So, hindi po tayo pwedeng pumasok sa mga kontrata or in behalf of the school. Tapos gagamitin natin ang pangalan ng school. Lahat po tayo ay all the decisions should conform with the existing laws of DepEd. Lahat po ng ating gagawin na activities, mga proyekto ay dapat conforms with the regulations and policies of DepEd. Sumusunod po tayo sa mga polisiya ng DepEd. So, SPC shall respect the grievance procedures. Kung meron man tayong hindi pagkakasunduan, merong mga member na hindi nagkasundo, nagkaroon ng alitan, susunod po tayo sa grievance. Ibig sabihin, meron po tayong body na mag-disiplina sa atin as member of the SGC. Other, no? 17, tapos pwede pa po mag-add. So, sino po ba ang willing na maging bahagi po ng School Governance Council ng Pedro T. Menjola? Lahat. Kaya po. Willing po ba tayo lahat? Yes, kaya nandito. Kaya tayo nandito, represented po natin ang lahat. Kayo po ay pinili, hindi pinilit na, pinili. Liwanag po yun. Pinili sa marami. So, palad po tayo, diba? Kaya po, sabi nga natin kahit maliit na bagay pag pinagsama-sama natin at kung talagang kagustuhan natin tumulong ay malaking bagay na rin po sa ating mga learners. So, sabi nga ng Sir Aris, parang mabilis na po tayo, so kailangan po natin lang so designated co-chair, wala tayong problema. Kailangan natin ngayon ng elected co-chair at yung secretary. Tapos yung 12 po ay, kasi sa 15 po, kasama na doon yung tatlo. Kaya 12 na lang yung council members, then 5 po additional member. Doon po yung ating kailangan sa ngayon. Natin kung sino po. Ano nga na lang tayo? Wala na lang tayo sa mga ng loob, no? Baka ito, hindi ako binuto nito kanina eh.
para mabilis na po tayo. Ano natin na lumalay ng lahat? May secret balloting pa ba? Ano pa na? Actually po, nasa rotation ng ano ay secret ballot. Pero Ano po hindi ang na po inyo? Secret? pag-usapan ng Ano po yung sinasabi niyo sir kanina na ko? Halimbawa, presidente ng PTA. O yung ano na po, affiliated na sa eskwelahan, pwede na lang po sila sa council member. Sa akin, yung PTA president po ako ng elementary school. Ay, depende naman po yun. Iba naman po yung doon eh. Sige po. Yung dito na, para hindi na si Bangman doble-doble po yung trabaho dito. Yun po yan po ko. So, si Presidente, simulan mo ng press, pakilala at Ako nga pala si Hermes Ibora, Presidente ng Mindula. PTA. PTA ng Mindula. Gandang hapon po mga kasama. Ako po si Carlos Tresvalles, Chairman po ng TODA. Mindula. PTM Toda po. Ako po si Reynaldo Mamalayan, Chiptano po ng Barangay. Chief Mamalayan po, Chief Tanod. Dr. Nun po, J-Bats Bukal po, Store Manager po ng 7-Eleven. Store Manager ng 7-Eleven. Baka po lang may kalenda natin mamaya. Mas maganda ng 7-Eleven. Ako po si Frederick Maglaya, ang Vice President ng BTA ng Mindiola. SSLG President po ng Jola. pwede na po may boto si Konsehan. Hindi po kami makapag-decide na. Ay ba, sa kanila para hindi pa na nire-eleksyon. Boto ng din yan. Good afternoon po. I'm Mr. Lito Milagura. I'm a Financial Secretary of Knights of Columbus with Mr. Hermes Ibora. Then I'm a former lay minister, Acolytes of Cathedral, and have a mass in Mindiola. Then I have a child care in grade 7. Then working at MMG. Siya po representative ng religious sector natin. Ganon, nilikod ko si Mr. Alex Acosta, yun ang Pioneers Union at saka po Chairman. Representative po ng Employee Association ng PTA Excel. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Jenny Gonzales, dating Miss Kumpanya. Bali, pioneer din po ako ng estudyante ng Mindiola. And ako po yung representative ng Bagong Sikat as Bausing. Bausing po. Kaya nandito rin po representative ng Bausing. May mga problema tayo. Ako po ang PTA presidente ng elementary. Pero sa kasalukuyan po ay admin po ako ng Barangay Bagong Sikat. Ako nga po pala si Rodrigo Banina. Nire-represent niyo po at main si Kapitan. Nire-represent ko na po kami si Kapitan natin. Pasensya na po kasi hindi nakapunta si Kapitan. Session po nila ngayon. Magkataong session nila. Magandang hapon po, retired teacher po ako ng PTM. At the same time po ngayon, ako po ay isang katikista ng Bagong Sikat Elementary School. Magandang hapon po. Ako po pala si Eric Mahan, may-ari po ng MRR dito sa may Alparice Meat. Bumili po kayo sa tindahan. Discounted na po, discounted na. May project ang PTA, discounted. Hello po, madam second po. I am Hannah B.C. Corpus, SK Canawaz of Barangay Bagong Sikat, and I'm representing the SK Chairman of Other Members of SK Barangay Bagong Sikat. Representative po ng SK. SK. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Eugene Braca Dixon, Pakulo po ng DHW po sa Malaysia. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako from sa NPS, ang ating community affairs section po, Police Staff Sergeant, Representative po ng ating Team of Police, Police Lieutenant Colonel Victor Lacuasa, from the station po, from sa NPS.
So sa tingin po naman natin, sa komposisyon natin, kaya na natin solusyonan kung may dumating pa hindi naman sana dumating ang mabigat na suliranin sa Pedro Timidjola. O may kulang pa po ba? May sasuggest pa tayong kulang na makakatulong sa atin pagdating sa pagbibigay ng magandang pulisiya o solusyon tungkol sa larangan ng edukasyon sa Pedro Timidjola. Meron pa po ba kayong may sasuggest para sa susunod? May patawag natin? Right, sir. Ang teaching sector, sir, natin, walang representative at si President. Teaching sector. Opo, ito naman. Nandito naman na sila. Sila naman sila. Si Mamelay. Si Mamelay din pala. Nandiyan po siya si Mamelay. Ito, kaya nga sana, Pepa naman ang ginano natin sa kaya sana, absent. Ikaw kayo ang vice was mag-dote. Nandito rin po si Ma'am Kitchen. Ako po. Ako po ay si Ma'am Melanie M. Domingo po. Ako po ang PEPA Secretary. Ayun. Siya na, sir, kasi sa nansing. Pwede na po ba? Pwede na po tayo magsimula para may napupusuan na po ba na pwedeng maging co-chair natin sa ating School Governing Council? Ang trabaho po ng designated co-chair at elected co-chair ay parallel lang, pareho lang. Kaya ako po ay internal, ang isa po ay external. Galing po sa labas, ang elected. Sige po, kung tayo walang mapili at kinakabahan po tayong ituro, saanin po natin sa... Ayun na, si Sir. Yes po, Sir. Verbatim na, sir, to. Gusto ko pong imungkahi si Sir Eric Mahan bilang co-chair ng School Governing Council. So, Mr. Eric Mahan is nominated as co-chair of our SGC. Kung may gusto pa po. Sumagot din daw po si Konsehal Matthew. Pwede rin daw po siya kung inyong maparapatin. Siya na lang eh. Hindi pa naman na pwede. Nagsabi pa lang na pwede. Pwede sa mga oh, pwede naman daw po. Sir Matthew. Sir Matthew. Ano siya? For our SGC co-chair has been closed. Second demotion and seconded. Now let's proceed to votation. Who are in favor of Mr. Eric Mahan as our co-chair, SGC co-chair? Please raise your right hand. So we have 1, 2. Ayun mo na si Ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 votes for Mr. Eric Mahan. What about Konsehal Matthew G. Minjola? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 po. Mapaulit dito kung bilang. Paulit daw. Paulit daw po. Ulit. Okay. 2 are. Mga kamay. Bakit ko ulitin ba sir? Eh, nandito naman na ako. Anong dahilan at bakit ko ulitin pa? Hindi na, sabi lang. Ulit. Okay. So again po, who are in favor of Mr. Eric Mahan as our SPC co-chair?
nominate Ma'am Melanie Domingo to be the Secretary of Yours the truly SGC. is being nominated, Mabelay Domingo. Kasi ikaw pa nagawa ng lahat ng mga Any nomination? Yes po. Kasi po, si PTA President po, si SSL, may mga ex-officio. Sa teaching, sir. Ex-officio bang? Chairman ng Toda. Dapat si Ma'am Dodi. Ay, wala. Sir Alex. Ex-officio. Sino mang vice? Si Ma'am Baro po. Ano yung vice president? Ako ba ako? Sa teaching. Sino Ang vice? sa teaching Ang vice chair na ng teaching ako, Hindi, sa... ang PEPA pala. Sa Yung teaching. teacher Sa po. teaching na. Si Ma'am ano, Sir Johan, si Ang Ma'am Barot vice ang na- president natin sa teaching. Si Ma'am Barot ang president natin Sa pangkabuuan siya. sa pangkabuuan. Si Ma'am Doti, tapos sa pangkabuuan. Si Ma'am Rose. Sa teacher po. 12 po. Eliminate Carlos. Eliminate Carlos. Mr. Carlos, dito ko na po ilagay, sir? Or renominate? Sige Kung po. sobrang ito, Sige po. Mr. Carlos. I nominate Sir Lito Lagura. Lito Lagura. Lagura. Mr. Lagura. Mr. Lagura, being nominated. Any nomination po? Yung 7-Eleven, yun ko na. Si Matt. Matt? Ma'am, I respectfully nominate ni Sir Bupan ng 7-Eleven. Okay, Mr. Bukan of 7-Eleven. Wala yung mga bata dyan. May nandun, makarang. Tama mo. Vice President Maglaya. Yan, tama. Naka-nominate ka ba? Naka-nominate ka na? Mamaran po eh. Mamalayan. Mamalayan, okay. Mamalayan. Hindi mo mamalayan. Nalagyan si Tama ka. Pwede pa mo mag-nominate? Please nominated. Si Police, Sergeant Police Staff Sergeant. SS. Jeans. Dito graduate ka kasama. Insan ko po. Iba kasi, di ba? Mga pagpupulong na gagawin. So siyempre, dapat po meron tayong quorum lagi. So kung ilan po yung member, 50% plus 1. Ganun po lagi. Kung halimbawa tayo po ay 30, 15 plus 1. Yun lang po tayo magiging quorum. Hindi po yung 15. Okay po? So kung halimbawa nagpatawag tayo ng meeting, 15 lang tayo, o lahat tayo ay 30, 15 lang ang attend, wala mo tayo sa call. Okay po, so ganun po siya. And then sinusunod po natin yung proper, yung para bang legislation sa pag-meeting, yung legislative procedure ng mga meeting. Now, yung halimbawa po, meron tayong call to order, Parliamentary. protocol of attendance, reading of the previous minutes, deliberation of agenda. Meron po tayong agenda, tapos kung meron po kayong iladagdag, pwede po yun. And approval, kung may dinagdag po kayo sa agenda, kailangan pong i-approve po yun ng presiding officer. And then the discussion, other matters, setting of schedule of the next meeting, and then availability of the minutes of meeting should be 2 weeks after the meeting. So, ganun po siya, ganun po yung procedure ng pag-meeting natin. Ibig sabihin, hindi po tayo mag-meeting na naupo na lang tayo dito at
kwentuhan. So, hindi po ganun yung procedure. Ulitin ko po, ay call to order. Ibig sabihin po, call to order kapag tayo po ay nasa forum. Check of attendance, reading of the previous minutes, deliberation of agenda, and then presentation of the agenda. Pero din po tayo addition. Anong term na ginagamit ko? Pag nag-insert ng another agenda. And then the approval, discussion, and other matters. Computer, sagot po yan ng MOOE ng school. So, libre merienda, ibig sabihin. And then, storage of the documents. Ang pagtatago po ng ating mga dokumento, minutes, and other documents ay nasa secretary. Siya po ang magtatago ng ating mga minutes and other documents. And then, meron din po tayong termination. Ibig sabihin, pwede po tayong tanggalin ano po, sa ating mga posisyon. Kasi yun, nakalimutan ko. 3 years po ang ating office term. Maliban na lang po kung mayroong mag-resign. So pag magre-resign po, another election po tayo ng vacant position. Kung yan po ay, syempre, kung yan ay nasa voting, yung kasama siya sa voting numbers. Of SGC. So, ginamit po natin ang pangalan ng SGC sa hindi magandang paraan. No? Solicitation of financial resources. Yan. Solicit din po tayo na ginamit natin ang pangalan ng SGC without the approval of the body. So, parang naging personal, no? Acts of go against the interest of the school and learners. So, ibig sabihin, hindi tayo mismo, kahit tayo mismo nasa SGC, ang lumabag dun sa mga patakaran ng eskwelahan at ng Department of Education. Pang-apat po, gross negligence. Disregard of safety precaution or standard of operating procedure resulting to grave damage, injury, or harm. So, yun po. Now, 4, fostering this unity of the school. Yung tayo pa po mismo ang namuna para magkawatak-watak ang ating organisasyon. So, may nangampanya sa inyo. No? Meron tayong mga ganong activities. Of discrimination and gender violence pursuant to existing applicable laws and rules and regulation. So tayo po mismo, ano po, ang naging dahilan, ang pasimuno ng discrimination. Against, saan po daw? Against sa gender violence. So, ano po yung gender violence? So, ano po, alam na rin naman na yan, no? Pangwalo po, abuse of authority. Use or misuse the authority to deliberate and capricious manner contrary to the natural or legal rules of its schools. So, abuso ng inabuse natin, inabuso natin yung power na binigay sa atin as member of the SGC. And pang-siyam, other acts, omission, analogous to the above mentioned. So, hindi man siya nabanggit, pero meron kasi mga activity minsan tayo nagagawa na lahat ay nasa labag na, no? Hindi lang sa policies ng DepEd, kundi yung ating mga existing laws, no? Yung batas ng Pilipinas mismo. Hindi lang matawag. So yun po ang kailangan natin kasi talagang tingnan natin kung sino talaga yung laging ready na nandyan po kagad isang sa munting panahon ng patawag. Ibig sabihin, tayo ay talagang disidido na tumulong para sa ating mga learners na PTE. So meron pa po bang ibang naisabihin?
So, sa susunod po, kung may patawag, ay bibigyan po ulit kayo ng pa-abiso. Sige po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Meron na po sana ako yung ipataano sa inyo kung bakit pumunta sa atin na nandiyan na po, sinasamantala ko lang po ngayon yung ano natin, municipal ordinance. Regarding po dun sa ating electric vehicles, no? Siguro sa iba sa atin ito meron nun. Inaalaw na po gamitin ang ating e-bike kung tawagin natin. Pero po may mandato po yun na dapat natin sundin. Doon sa municipal ordinance sila, kailangan ipa-register po sa LTO. Same time, magkaroon mo ng yung mga magdadrive, kasi nga, observe naman natin, nakikita natin, yung mga kabataan, elementary, no? Nakikita ko pa yan dahil na-overtake ko yung mga bata na yan, ay nagdadrive na ng e-bike, no? Kaya po nandito, samantalay ko na po talaga dahil nandito rin po, alam ko baka meron po dito meron sa inyo na meron gumagamit po ng ganon. Kasi kami yung mga kamag-anak po, pahalatang kanila na pwede naman po, pero kailangan kumpleto po yung papel. Kailangan may license din po ang gumagamit. Kailangan responsable po ang gagamit. Ipatin pala po sa kanila lahat, tapos yung ito po, yung ating helmet, naka-program na po sa half face. Yun po ay na-allow. Pero merong tatak na ICT. At kailangan may driver's license. Yan po, no, baka po magkaibitan tayo, nagsisimula na po ang ating mahal na mayor na Mamuraw. Baka nakita nyo yung boss niya, walang sasantuin. Abogado rin po yun. Abogado rin po ang ating mayor. Baka po ibaba din niya at ako na po yung nag-abiso sa inyo para alam niyo po yung ating bagong municipal ordinance na binaba nila. At saka yung ating yung ating matagal na po ito yung open pipe, medyo na-lesson na rin po yung ating mga kabataan na nag-drive niyan. At saka pairali po natin lalo sa barangay yung ating curfew hour. No? Yung curfew hour natin, alas 10, no? Lalo ngayon may pasukan. Dapat po talaga, no? Ang hiling ko lang po, bilang isang magulang tayo, sa atin magsimula po ang pagbabawal sa ating mga anak. Sa ating mga mga pamangkin, no? Yun lang po ang aking doon sa e-bike po, pinapatin, alam ko lang po kayo dahil malamang po, tayo naman po, baka maano po ng ating LTO, wala pong papel, iparegister doon. Sundin po kung ano po yung kanilang mandato. No? At para po sa inyong kalamtan. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo lahat. Code of 1991 stipulates that as Sangguniang Bayan, as a legislative body of the municipality, shall enact, ordinance, approve resolution, and appropriate funds for the general welfare of the municipality and its inhabitants pursuant of Section 16 of the same code. Whereas Section 16, General Welfare of the Local Government Code of 1991 provides that every local government unit shall exercise the power of expressly granted those necessarily implied therefrom, as well as power necessary, appropriate, or incidental to its efficient and effective governance, and those which are essential to the promotion of the general welfare within their respective territorial jurisdiction. Local government unit shall ensure the support, among other things, the preservation and enrichment of culture, promote health, safety, enhance the right of the people to balance ecology, encourage, support, and development of appropriate and self-reliant, specific and technological capabilities improve. Taking po natin ay sa August 29 ng hapon po. August 29 ng hapon. Celebration po namin yun ng buwan ng wika. Hinihikayat po namin na kung tayo ay makakasuot ng pambuwan ng wika. Kasabay po ninyo mag-operating din ang PTA. Lahat po ng PTA kasabay po. Lahat ng PTA hanggang classroom. So nandito po sila. Mass of taking.
po ng hapon. 1:30 po, 1:30 ng hapon. Kung wala rin po tayong gawa, manood po tayo, may munting palabas ng ating mga estudyante, then parte po ang panunumpa ng lahat. Trabaho, shared governance, kaya tayo magkakaroon po ng dito para ang responsibilidad po ay hindi lamang sa amin nakaatang, kundi po tulong-tulong tayo ng pag-iisip ng magandang programa, polisiya para sa ikagaganda ng pangkabuuan ng Pedro T. Mindiola. Teachers, students, sabi nga natin, ang pinakasentro talaga ay mga estudyante. Para kumbaga maaluan, masaya, dito sa ating palalang. At iniisip na anumang problema, pagkat nandyan po tayo tulong-tulong na magagawa ng polisiya o programa para sa ating paral. Additional sir, para medyo magkaroon tayo ng target na activity. So unang gagawin po natin as member of the SGC, kasama po tayo sa bubuo ng ating pong school improvement plan. Yung school improvement plan po yun, na yun ay plano ng school, plano of activities sa loob po ng 3 taon. So pag-i-start po yan ng 2026, 2027, 2028. Sa lahat po tayo doon ay kasama po bubuo ng school improvement plan. Pwede po kayo mag-suggest ng mga activities na pwede nating gawin sa loob po ng 3 taon. Kasama rin po tayo sa monitoring and evaluation noon. Ibig sabihin, pag nag-propose po tayo ng project o activity, kasama rin po tayo sa pag-i-implement at pag-monitor. So, ano po, pwede nyo po kasi ibigay yung mga gawa. Sa halimbawa po para magkaroon tayo ng clear na idea. Halimbawa po, dropout rate. Halimbawa po, ganon. Alam po, merong mataas po yung dropout rate ng maraming humihinto sa Pedro T. Mindiola ng estudyante. Ano po ang magagawa natin? Kasama po kayo doon sa pagbubuo ng konkretong plano para mabawasan po yung mga dropout ng mga estudyante. So parang ganoon po siya. Isa po yun sa magiging gawain natin na SGC. Malalim na talakayan. Para alam natin kung sino talaga yung isang tawag na natin is one call away, nandito po talaga. Okay po? May cellphone number ba doon? Sa... Hindi na doon. Sure. Si Chip po, siya po ang Chip Tanod ng Bagusikan. Kapatid ko lang po dito sa ating pag-usap na yung pong request nyo noon last week magkaroon ng 3 plano dito. Tinutunan ko ang ating mga kapital. So, request po ninyo na mula po kanina, nagkaroon na po tayo ng tumatang hanggang mag-start. Salamat po, salamat. So, kasi po, Chip, pasensya na po, ang nakapansin naman nun ay yung ating mga PTA, nagtatampo sila kasi nandun daw po lahat ng tanong sa kanilang eskwelahan. Kaya request po talaga galing na sa kanila. Yung nasabi nga namin, maganda rin yung kanilang inisyatibo para kami focus dito sa loob. Kayo na po muna bahala sa labas. So, ayun rin po ang request ko, Chip, na sana pagkatapos nila dyan, habang pa-uwi ay sitahin nila yung mga estudyante na nandyan pa sa mga nakatambay. Kasi ang official time talaga namin is 7:30 to 4:30. Kung alas 8 nandyan pa sila, wala na silang karapatan tumagbay dyan sa labas. Ano po yung nakaraang buwan? Halos isang linggo po kami nagkaroon dito dahil nga nagkaroon ng request naman po yung sila sir.
pumunta po sa barangay. Pinuntahan po namin dito ng buwan. Alas 12 hanggang alaw po kami ng tanghali. Lahat po ng mga nakatambay dito sa mga tindahan, napagawa po namin. Sige po. Salamat po. Bukod sa nakatambay po, ang talagang inano ko dito, Chief, kahit may pasok o uwi, naninigal dito, sinisita ko talaga yung pinapatawag ko. Kung may madampot kayong estudyante, talhin niyo po dito sa amin. At saka siyempre, ang tayo niya, may ano tayo niya, ordinansa. Bawal sana magtinda yung mga tindahan. Pwede na po makita kaya lang, pero pag nakita naman nila na estudyante, papagyuhan. Kasi may ordinansa tayo. Nandito po yung mga kapalitin sa mga tindahan. Sir, kung may time, kung 7:30 na, baka nagpapalamig lang sila sa inyo. Ay, School hours po, sinasabihan po namin yung mga... Sir, kung kawan, pwede pa. Tsaka po yung mga drinking in public, meron tayo. Bawal din po yun. Okay, sir. Po, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtitiwala po. Ako naman po ay nariyan lang naman sa siguro naman every time na mayroong meeting po ang SGC, malamang naman po ay nariyan lang naman ako na darating po. Ang schedule po talaga ng SGC ay quarterly lang, pero pwede po tayo pag may mga emergency. Ibig sabihin, hindi lang quarterly. So, ano po talaga ang punong puti? Ano po ang magiging function sa SGC? Masunod ko sana i-discuss ko. Sige, inano ko na po para magkaroon tayo ng idea. Sige po. Pareho lang naman po sa akin. Ito po, sige, the elected co-chairperson shall co-lead the SGC. Katulong ko po in identifying the programs, projects, and activities that support and address the school improvement. So, katulong po sa pagpaplano kung anong mga activities, programs ang makakatulong po sa ating eskwelahan. Prepare the agenda of meeting. Yan. For consultation. Tayo rin po magpaplano, magbubuo, ano yung mga agenda ang pagmimitingan natin sa mga susunod na mga pagpupulong. So, call and preside the meeting. So, presiding officer po ang co-chair. Sign documents like communication, notice of meeting, and other documents. Sign po yung mga letter of invitation of mga meetings or notice of meeting. Ascertain that the quorum is met. Kayo rin po ang papatunay kung yung quorum ba natin ay nakuha natin. So, bakit po kanina, 50 plus 1 po ang ating quorum. Hindi po 50%. Co-chairperson. Exercise the general supervision of all activities relative to the function of the council. Delegate other functions when necessary. O pwede po tayo mag-assign, mag-delegate ng mga trabaho sa ating mga members. And perform other functions and duties relative to the functions of the council. So, bariyan po ang trabaho ng coach. Siguro naman po, pwede naman tayong gumawa ng GC po. Yes, para yung pwede naman po isend doon yung ikaw namin yun. Ikaw namin. Si Mamela yung secretary. Sige po, isasend ko po doon lahat ng mga function and duties ng School Governing Council. Sige po, maraming salamat po. Kasi bigyan na natin ng emphasis yung bilanggit ng sir, yung shared governance at feedback mechanism. Yun po talaga ang ating kami. Kung may nakita po kayo dyan, sir, parang hindi safe yung ating mga estudyante dyan. So, nandito naman yung ating mga toda, chief, so parang pagtutulong-tulungan natin. Kasi maraming mata, maraming tenga nakikita, mas malawak ang natin. Huwag na natin hintayin na may hindi magandang mangyari bago natin aksyonan. Yun po talaga yung ating ma-prevent kung anong hindi magandang
sila, makatulong tayo sa ating mga estudyante na safe sila papasok, yung ilabas ng ating eskwelahan. Tulong-tulong po tayo. Sabi natin, hindi namin kaya silang bantayan 24 oras. So habang sila ay nandito, tulong din po tayo.